Ay mga kanayon, ngayong araw nga pala'y maaga tayong nagising dahil nga may pupuntahan tayo, pupunta tayo kung saan lugar tayo pinanganak. Pero syempre bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aming Facebook page ay paki-follow lang si Karehan Explorer. Pero syempre bago kami pumunta doon ay dumaan muna kami dito, bumili muna tayo dito, bibili muna tayo dito sa mga tinapay na to para sa pasalubong sa mga tao doon. Kaya naman nakabili na tayo, babalik na tayo sa bahay para makaalis na nga tayo dito sa Dulawan. Dito nga pala ang plaza ng Dulawan. Dito tayo sa back gate ng aming bahay. Kung wala tayong back gate, meron kaming back gate, no? Yan. Sasakay kami dito sa Pambot ngayong araw na ito dahil nga pupunta tayo sa lugar natin doon sa Dasawaw City. Yan. Pupunta na tayo doon. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakapunta kaya naman sumakay na kami dito sa Pambot dahil nga hindi tayo makasakay ng digulong ngayong araw na ito dahil nga alam niyo naman dito sa Pilipinas sa araw na ito ay tag-ulan kaya naman hindi pwede ang digulong doon dahil hindi pa tapos ang mga kalsada doon kaya naman ang nasakyan natin ay ang paborito nating sakyan na yun ay Pambot. Kasama rin natin pupunta doon sila Trimex. Tingnan nyo naman kung gaano ka-relaxing, kaganda ang view dito sa aming dinadaanan. Yan, tahimik kang paligiran, wala kang naririnig kundi yung makina lang ng Pambot. Pero yung mga nasa isipan mo ay napapaisip ka talaga kung gaano kaganda yung mga tanawin yan. Alhamdulillah, ilang oras ng ating biyahe ay dumating na nga tayo. Yan, may mga kambing na dyan sa tapad ng Pulangi yun. Yan, dumating na nga tayo at tayo ay anong tawag dyan, hindi naman pwede na sabihin natin na bababa kasi kung bababa tayo dyan, tayo sa quad. Dito na nga tayo, yan, dumating na yung mga tao dahil nga kinukuha na nila yung mga pasalubong natin. Yan, matagal-tagal na rin tayong hindi nakapunta dito mga minsan lang talaga kami nakakapunta dito. Yan, tinatawag tayo dito banda dahil nga may hina-harvest dito na mangga. Yun ay napakasarap na mangga dati ito ng lola namin, tinanim pa ito ng lola namin dati yung mangga na yan. Kaya naman ngayon ay kakain muna tayo ng mangga. Kukuha pala, hindi pa tayo kakain dahil nga wala pa tayong gamit. Yan, nandyan yung bunsong kapatid ng aming ama. Tingnan nyo naman ang gaano kasarap itong mangga gula. Yan ang pangalan ng mangga na ito. Tinatawag naming mangga gula dahil nga gula means matamis. Matamis talaga itong mangga na ito. Kung alam nyo lang sa nakakain dito ng mga mangga gulas, yung paborito nilang mangga gula, alam nyo na yung sinasabi ko yan. Marami na silang nakuha. Ito lang nadatnan natin dito. Pero marami pang bunga doon sa taas. Kukuha daw yung tito natin dyan, bapa natin. Dito sa lugar namin na ito, hindi ka talaga matatawag na taga Dasawaw kung hindi mo kilala yung lalaki na yan. Yan yung bapa namin, bunsong kapatid ng aming ama. Dahil itong lugar na ito ay dito native ang aming ama. Ito yung lugar ng aming ama. Yan, pupunta muna tayo kung saan na sila mother. Pupuntahan muna natin. Kaya alamin natin kung ano pang meron dito. Baka may makuha pa tayo dito. Tingnan nyo naman, naghahanap pa tayo ng bunga ng saging. Pero wala pa daw, hindi pa pwede yan kunin. Dahil pag dito tayo ay alam nyo naman yung mga tao sa nayon, mapagbigay kung ano pa ang gusto natin. Yan, binigyan tayo ng sako yung dala-dala natin kanina dahil nga inoffer ng may-ari yun ay si Tuagyani pa itong mga bunga ng kanyang pananim na anong tawag dyan, yung eggplant. Anong nga Tagalog ng eggplant? Yung sagutong ba? Kaya hindi ko naman alam. Stay yan. Okay na daw itong mangga na nakuha natin. Okay na yan. Yan, pupunta muna tayo dito sa inoffer ni Tuagyanipan na kanyang mga pananim. Kukuha daw tayo. Yan ang binigay niya. Dapat daw malaki dahil para daw tayo marami makuha. Ganun talaga ang mga tao dito. Wala tayong masasabi kung gaano nila kamahal ang mga kanilang mga kapamilya. Siyempre tayo ay kukuha na dahil nga blessing na yan. At dahil nga hindi tayo naghingi, inoffer lang sa atin ay napiling may-ari na yung kanayo ninyo. Tingnan nyo naman ang ginagawa niya. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung bunga ng mga pananim ni Tuagyanipa. Yung maliliit pa lang, yan ang masarap dahil nga ang sarap-sarap yan lutuin sa ginisa. Ang sarap niyan. Tapos may mga kangkong, yan, fresh na fresh. Siyempre, fresh na fresh yan dahil nga sa panahon ngayon ay tag-ulan, ay mabilis yan mamumunga yung mga pananim. Nakaka-enjoy talaga yung mga ganitong gawain. Naaalala ko tuloy nung bata pa kami, yung dito pa kami nakatira. Pag ganito tag-ulan, binibigyan ako ni mother ng
5 pesos every morning. Tapos bibili kami ng kamatis doon sa aming kapitbahay. Yun, pinapabili pala kami ni Mother ng kamatis doon sa aming kapitbahay. 5 pesos lang, tapos kami na yung mag-harvest. Depende na sa amin kung anong gaano karami yung kukunin namin. Tapos bibili na naman kami ng yung bagoong. Tapos yun, igigisa yun ng aming mother. Yun na yung ulam namin pag morning. Talagang napakasarap nun. Maalala ko talaga. Tapos may saging pa na napakasarap din na nilagang saging. Yung saging na saba ay alam nyo na. Pero syempre, nandito na tayo sa punto na ito. Paalala mga kanayong bago lisanin itong video na ito, paki-follow lang si Karehan Explorer. At sige, paalam mga kanayon, ingat palagi. Bye-bye!